Ayun, good evening po sa ating lahat. Nandito naman po tayo ulit upang papurihan ang ating Panginoon at hinahayan ko po ang bawat isa na tumayo at kantayan ng How Great Is Our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide. He trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands, in darkness in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God and Three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing, how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great
our God, and all will see how great is our God. Yes, Panginoon. Yes, Lord. Pinupurit sinasama ka namin, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, dahil kinabayan niyo po, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na makarating po dito, Panginoon, sa iyong bayan, sambahan, Panginoon. Lord, bago po ang lahat, Panginoon, Panginoon, linisin mo po, Panginoon, ng bawat puso, ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Even, Lord, Panginoon, ko sa mga nanonood po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, linisin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, na hindi po, Panginoon, kaaya sa iyong harapan, Panginoon ko. Lord, alam po namin, Panginoon, na madami po kaming mga nagawang mali, Panginoon. But Lord, alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Panginoon na nagpapatawad, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon ko, Ikaw lang ang Panginoon ko ang aming itataas, Panginoon. And Lord, sa magpapahayag, Panginoon ko, ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, Ikaw, Panginoon ko, ang aming maranasan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. At hindi, Panginoon, ang magpapahayag, Panginoon. And Lord, tulungan niyo din po kami, Panginoon ko, na maging weapon po namin ito, Panginoon, ang aming maririnig, Panginoon, at magamit po namin, Panginoon ko, sa pang-araw-araw po namin, Panginoon, na pamumuhay. And Lord, Ikaw na pong siyang bahala, Panginoon ko, at mag-guide, Panginoon, sa aming gawain na ito, Panginoon ko. And Lord, we give you all the glory, the highest honor and praises. In the mighty name of Jesus. Amen. Yan, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord dahil muli tayo po ay nagsama-sama sa baysambahan ng ating Panginoong Diyos upang manalangin sa Kanya at tumiling yung mga pangangailangan po natin. Tayo po ay dumulog sa Kanya sa lahat po ng ating mga ninanais, mga gusto na mangyari sa buhay po ng bawat isa. At alam ko na tayong lahat ay nakahanda na manalangin. At bago tayo pumunta sa ating pananalangin, nais ko munang magbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos na siya pong pagbulay-bulayan po natin ngayong gabi. At itong salita ng ating Panginoong Diyos na ito ay hindi na bago sa inyo. Alam ko na minsan paulit-ulit na lang yung mga verses, mga kwento na siyang ating napapakinggan. Sabi nga, na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay bago kada umaga. At alam ko na kahit ilang ulit nating basahin, ilang ulit nating mapakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos, meron at merong mensahe ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang ating text sa gabing ito ay matatagpuan in the book of Job, chapter 1. Yan. Dito po tayo mag-focus sa Job, chapter 1. Basahin ko po in verse 1 and 2. Yan, the whole chapter po yung pag-aaralan po natin, pero babasahin ko lamang po kung sino si Job. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masasamang gawain. In verse 2, sinabi niya na dito na meron siyang mga anak at kung gaano kayaman si Job. At kung ilan yung mga tupa niya, yung mga kamelyo niya. At makita po natin na si Job, siya po ay isang lingkod ng ating Panginoon. Siya ay matuwid sa kanyang kapanahunan at siya ay sumasamba sa ating Panginoon. Ano nga ba yung aral? Ano nga ba yung makita po natin na aral sa kwento sa buhay ni Job ngayong gabing ito? Alam natin na si Job ay dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dumanas ng mga suffering sa buhay, kalungkutan, karamdaman, kawalan ng kayamanan.
Si Job ay naranasan niya yung mga bagay na ito. Makita po natin in verse 6 na sabi niya dito, dumating ang araw na ang anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba na ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat ng lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ang iyong gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Huwag mo lang siyang sasaktan. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Dito makita po natin na si Job ay nasubok ang kanyang pananampalataya. Sinubog ni Satanas ang kanyang pananampalataya. At ang Diyos, inalaw niya ito na mangyari kay Job. Kaya minsan, tignan po natin, na minsan yung iba yung nasasabi natin kapag nagte-testimony tayo, kapag may sinasabi tayo na binigyan ako ng Panginoong Diyos ng pagsubok, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng ganito. Dito po makita po natin sa kwento ni Job na ang nagbibigay talaga ng pagsubok sa buhay po natin, walang iba kundi si Satanas. At ang Diyos ang siyang nag-aalaw yung mga bagay na ito na mangyari sa atin. At dito makita po natin, nabasa natin, na si Satanas ay nakita niya si Job na siya ay naglilingkod, sumasamba sa ating Panginoon. At sinabi niya, in verse 7, verse 7 ba yun? Na pinagmayabang pa ni Yahweh ng Diyos si Job, kung sino si Job. Kaya nga sinagot niya na si Yahweh, sinagot na ni Satanas si Yahweh na sumasamba siya sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Pinupuno mo ng kayamanan ang kanyang buong lupain. Yun ang sagot ni Satanas. At sabi ni Satanas, sige, tingnan natin, bibigyan ko siya ng pagsubok at sabi niya, kung hindi, haharap-harapan kanyang susumpain. At sumagot si Yahweh, sige, gawin mo ang lahat ng bagay sa kanya, wag mo lang siyang saktan, wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Sabi ni Yahweh kay Satanas. At makita po natin dito na ang Diyos ay inaalaw niya sa kanyang mga anak na magkaroon ng mga pagsubok sa buhay po ng bawat isa sa atin. At dito si Job ay sinubok ni Satanas para makita kung totoo nga ba na tapat at talaga ba siyang tatayo siya sa kanyang pagpupuri, sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. In application to us, mga kapatid, hindi man tayo kagaya ni Job, ay alam ko si Satanas ay binibigyan tayo ng mga iba't ibang mga pagsubok para masubok ang ating mga pananampalataya. Satan allow problems, sufferings sa buhay po natin para po bumagsak tayo. Para i-curse natin ang ating Panginoong Diyos. Alam po ba sa atin mananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Kaya si Satanas, sinasabi niya na bibigyan ko siya ng pagsubok. Tingnan natin kung susumpain ka niya. Pwedeng ganun ang sasabihin niya kay Yahweh o sa ating Panginoong Diyos kapag tayo ay nakita ni Satanas na faithful sa ating Panginoon. At makita natin dito
na ang Diyos, inaalaw niya yung mga pagsubok sa buhay po natin. Inaalaw niya yung mga suffering sa buhay po natin. At alam ng Diyos kung saan at kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Napakaliwanag in the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na hindi tayo binigyan ng pagsubok ng higit sa ating makakaya. Ibig sabihin nito na ang ating mga pagsubok sa buhay ay kayang-kaya nating lagpasan at kayang-kaya nating mapagtagumpayan. Kung sasabihin natin na malaki ang ating pagsubok, malaki yung mga pinagdaraanan nating mga sufferings, ibig sabihin nito, napakalaki, napakatibay ng iyong pananampalataya. Ganun po yun. Kung isipin po natin, kung nasa level 1 pa lang tayo, ibig sabihin, yung pananampalataya natin nasa level 2 kasi hindi siya hihigit sa ating pananampalataya. Kaya nga kung sabihin natin level 10 yung ating pananampalataya, ibig sabihin, mas higit pa ang ating, mas mababa pa yung ating pagsubok na siyang ating kakaharapin. Si Job na anak ng Diyos na sumasamba sa ating Panginoon, nakita po natin kung gaano worse yung nangyari sa kanya. Imagine, lahat ng iyong anak mamamatay, ang lahat ng iyong ari-arian mawawala at magkakaroon ka ng karamdaman. Makita po natin dito na si Job ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya ito. Kasi alam ng Diyos kung hanggang saan yung pananampalataya ni Job. At alam ko at alam natin na sa buhay po natin ay dumarating talaga tayo sa point na minsan andun na nalulungkot tayo, nadadown tayo, andun na minsan nawawalan tayo ng gana dahil sa mga problema sa ating mga buhay. Pero ang lagi nating pakatandaan mga kapatid, yung mga problema, mga suffering sa buhay po natin ay kayang-kaya nating lagpasan, kayang-kaya nating mapagtagumpayan. Kagaya ni Job, napagtagumpayan niya yung pagsubok niya dahil yan sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kampante ang ating Panginoon na si Job ay lalagpasan niya yon. Imagine, sige, gawin mo ang lahat sa Kanya. Isa lang ang hiling ng Panginoong Diyos sa Kanya. Huwag mo lang siyang saktan o huwag mo lang kunin ang Kanyang buhay. Go, gawin mo lahat ng pagsubok sa Kanya. Makita po natin yung pananampalataya ni Job. At doon makita po natin na na-test yung nasubok yung pananampalataya ni Job. Kaya nga sa buhay po natin, sa mga problema natin kinakaharap, isipin natin na natitest ang ating pananampalataya, nasusubok ang ating pananampalataya kung paano tayo tatayo, kung paano tayo magtitiwala sa Panginoong Diyos, kung paano tayo, kung ano yung magiging reaction po natin sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga negatibong sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay. At makita po natin na sa kwentong ito, nire-remind ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa na He is control, siya ang may control ng lahat. Kahit na yung mga pagsubok sa atin na dumarating sa ating mga buhay, alam niya, control niya yung mga bagay na iyon. Na alam, sabi ko nga kanina, alam niya naman yung limitasyon natin. Alam niya naman yung tawag nito, alam niya naman kung saan lamang yung ating pananampalataya. Kaya ang Diyos, alam niya yung dumarating sa buhay po natin. At inire-remind niya sa atin na sa panahon na ito, na yung mga pagsubok sa ating mga buhay, ay siya ang may control ng lahat at yung buhay po natin. Ibig sabihin dito, kung siya ang may control ng lahat, anong dapat natin gawin? Magtiwala tayo sa kanyang gagawin. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. At magtiwala tayo sa mga bagay
na gagawin niya sa buhay po natin. And God do miracle sa buhay po ng bawat isa. Kung isipin po natin, kung tayo si Job, ano yung magiging kaisipan natin? Ano yung magiging reaction po natin sa buhay po natin sa mga ganong sitwasyon? Si Job, nakita po natin, sa kabila ng mga bagay na nangyari sa kanya, in verse 20, ay tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Makita po natin, yung naging reaksyon ni Job sa kabila ng pagsubok ay sumamba siya sa Panginoon. In verse 22, sinabi niya sa bandang huli, sa kabila ng pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala sa kanya. Ibig sabihin na si Job, sa kabila ng pagsubok na nangyari sa kanyang buhay, ang ginawa niya ay sumamba sa ating Panginoon. At hindi niya sinisi ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Kasi nga alam ni Job kung sino ang sinampalatayanan niya. Alam ni Job kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam ni Job kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Alam ni Job na ang Diyos ang siyang tutulong sa kanya, na ang Diyos, makita po natin in verse 21, sabi niya, hubad-hubad akong ipinanganak, hubad-hubad din akong babalik. Sa alikabok ako nang galing, sa alikabok din ako babalik. Kasi alam ni Job, in-acknowledge niya na walang-wala siya. Meron siya ay galing lahat sa ating Panginoon. Kaya makita po natin na kung gaano katibay ang kanyang pananampalataya at kung gaano siya nagtitiwala sa ating Panginoon sa kanyang buhay. At ito yung kanyang sinabi, at ito yung kanyang ginawa, na sa kabila ng pagsubok, natutunan pa rin niyang sumamba sa ating Panginoon. Andun pa rin yung pagpapakumbaba niya. Andun pa rin yung pagpupuri niya sa ating Panginoong Diyos. Gayahin natin si Job, na kahit nawa anuman yung dumating sa ating mga pagsubok, huwag nating sisihin ang Diyos. Huwag nating sisihin yung ginagawa niya sa buhay po natin. Ang gawin po natin sa kabilang ng pagsubok, matuto tayong sumamba at matuto tayong lumapit sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang pong dapat nating gawin. Alam ko, bawat isa sa atin, nananalangin tayo dahil may mga pagsubok tayo. Nananalangin tayo dahil may kailangan tayo sa ating Panginoong Diyos. Nananalangin tayo para sumamba sa ating Panginoon, para magpasalamat sa ating Panginoon. Sa ating pagluhod, sa ating gagawin na pananalangin, pagpuri sa ating Panginoon, ay gawin po natin ito ng buong puso. At gawin natin ito ng may pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, na sa kabila ng pagsubok na ating kinakaharap, nananatili pa rin tayong nakatayo. Nananatili pa rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pasalamat tayo sa ating Panginoon na nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa ating mga buhay. Dahil dito, natitest ang ating pananampalataya. Dito nasusubok ang ating pananampalataya. Dito napapatatag ang ating pananampalataya. Dito namumuld ang ating pananampalataya sa kabila ng pagsubok na ating kinakaharap. Sa kabila ng pagsubok na ating kakaharapin. At lagi nating tatandaan, we are more than conqueror. Lagi nating tatandaan, lagi tayong nananagumpay. Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa atin. Ang gawin po natin sa kabila ng pagsubok, manalangin ka. Manalangin tayo. Ang gawin natin sa kabila ng pagsubok, sumamba ka sa Panginoon. Ang susi ng katagumpayan ay nasa ating Panginoong Diyos. At ang Diyos gagawa ng mga miracle sa buhay po natin. At gagawa ng mga himala na hindi natin nakikita o nauunawahan. Dahil ang Diyos, kayang-kayang baliktarin yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Problem into blessing.
Kaya nga sa gabing ito, gayahin natin si Job. Sa buhay ni Job, na-test ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagpatukso. Hindi siya tumalikod sa ating Panginoon. Bagkos, si Job, inacknowledge niya ng lahat sa kanya ay galing sa Panginoon. Kaya nanatili siya sa kanyang pananampalataya at andon yung pananampalataya at andon yung pagsamba niya sa ating Panginoong Diyos. Isa po ito sa inahangaan kong Bible character na sa kabila ng pagsubok ng kanyang pinagdaanan, isipin mo na lang, ikaw yon. Mawawala lahat sa iyo. Magkakaroon ka pa ng sakit. Kung tayo yon, ano yung maging reaksyon natin? Wala pa tayo sa kalingkingan sa naranasan ni Job, sa mga pagsubok na kanyang naranasan. Kung sino ang Diyos ni Job, siya rin yung Diyos po natin. Bakit ka susuko? Bakit tayo tatalikod? Bakit ka manlulupaypay? Bakit ka malulungkot? Sa kabila ng pagsubok, meron ka namang Diyos na tapat, dakila, makapangyarihan. Nawalan ka lang, parang bagsak na bagsak ka na. Nagkaroon ka lang ng problema, parang nawawala ka na sa focus. Wag sana ganun mga kapatid. Sa kabila ng pagsubok, matuto tayong sumamba at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ulitin ko, ang susi ng katagumpayan ay nasa ating Panginoon. Dadako po tayo sa ating pananalangin. Punta po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin at sabihin po natin sa ating Panginoon lahat po ng ating mga kailangan, lahat po ng ating mga suliranin sa buhay at ang Diyos ang siyang gagawa ng miracle at gagawa at kikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin.
na mapabilis yung kanyang pagpapagaling. At saka si Brother Vincent, yung pinag-pray po natin, lagi natin pinapanalangin na mapabilis din yung kanyang pag-recover sa kanyang healing sa kanila. Wala na po ba? Yan, salamat sa ating Panginoong Diyos dahil alam ko na sa gabing ito ay may mga panalangin tayo na sinagot na ng ating Panginoong Diyos at yung mga panalangin po natin nung nakarang araw, nakaraang Wednesday ay sinasagot ng ating Panginoong Diyos. Hiling ko na tayong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin yung mga taong may karamdaman sa ospong ito, si Brother MX, fast recovery kay Brother Tyrone at kay Brother Vincent. Let us pray. Father God in heaven, sa oras pong ito, muli Panginoon, kami ay patuloy na dumudulog sa iyong harapan. Patuloy Panginoong Diyos na nagpapakumbaba, patuloy nagpapasalamat at dumadakila sa iyong banal na pangalan. Sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, muli kami Panginoon na hihiling Panginoong Diyos ng iyong kapangyarihan na ibigay mo po, Panginoong Diyos, iparanas mo po sa aming mga kapatid na may karamdaman sa oras pong ito. Itinatas po namin si Brother MX na may karamdaman, si Brother Tyrone, Panginoong Diyos, si Brother Vincent, Panginoong Diyos. Alam mo po ang kanilang sitwasyon sa gabing ito. Alam mo po, Panginoong Diyos, yung kanilang nararanasan. Patuloy, Panginoon, ipagkaloob mo po ang kumpletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Iparanas mo po ang iyong kapangyarihan, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. At alam ko po, Panginoong Diyos, na sa oras pong ito, nararamdaman na po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Kay Brother MX, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ikaw po ang siyang patuloy na magpagaling sa kanya. Kay Brother Tyrone at Brother Vincent, Panginoong Diyos, nawa, Panginoong Diyos, mas mapabilis ang kanilang paggaling dahil ikaw po ang patuloy na tutulong sa kanila. Salamat, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Alam ko po, Panginoong Diyos, na ikaw na po ang kikilos sa kanila. At alam ko po, Panginoon, na makikita po nilang himala na nagmumula sa iyo. Hindi lamang sila, Panginoong Diyos, o sa mga miyembro po ng iglesyang ito na may karamdaman o miyembro po ng aming pamilya na may nararamdaman na hindi maganda sa kanilang pisikal na katawan, Lord, ikaw pong patuloy na magpagaling sa bawat isa at patuloy na paranas mo po ang kayong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinataas po namin ang aming church sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Alam mo po yung mga pangangailangan pa ng aming church building, mga church project, Panginoong Diyos. Lord, i-provide mo po ang pangangailangan ng aming simbahang ito upang mas mamatibay, mas mapaganda, Panginoong Diyos, ang bahay mo sa lugar na ito, Panginoong Diyos. At alam ko po, Panginoon, na may provide itong pangangailangan na ito dahil ikaw pong mag-provide at gagamitin mo po ang mga tao sa lugar na ito upang may provide ang aming mga pangangailangan sa church na ito at pagpapalain mo po ang bawat miyembro ng iglesyang ito upang ma-bless din po nila ang iyong bahay, ang bahay-sambahan mo sa lugar na ito, Panginoon. At itinatas po namin ang bawat member po ng iglesyang ito mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, patuloy pong tulungan, pagpalain sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, financially, materially, emotionally, physically, Panginoong Diyos, lalong-lalo, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, patuloy na patibayin, palakasin, at patuloy, Panginoong Diyos, na iparanas mo po ang iyong kapangyarihan at yung banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumama sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na maghari ka sa buhay po ng bawat isa at patuloy na i-remind po sa amin na nawa, mamuhay po kami ng naaayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan, at patuloy na pagpalain mo po ang buhay po ng bawat isa at ang pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At mararanasan po namin ang umuulan na pagpapala na nagmumula sa iyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na ibuhos mo po ang pagpapala mo sa buhay po ng bawat isa at patuloy, Panginoong Diyos, na mag-i-enjoy kami sa iyong pagpapalang ito. At itinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang mga nag-lead po sa amin, ang aming mga church leaders, Panginoong Diyos, mga deacons, mga department heads, Panginoong Diyos. Patuloy mong pagpalain ang bawat leader sa lugar na ito. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo po kami bilang dayuluyan ng pagpapala
upang mailid po, Panginoong Diyos, ang simbahang ito, ang mga tao sa simbahang ito, Panginoon Diyos, patungo sa iyo. At tinatas din po namin ang aming mga pastors, Panginoong Diyos, na pinapangunahan, Panginoong Diyos, ni Pastor Padre at Pastora Grace. Patuloy mo din silang tulungan, gamitin sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Sa lahat po ng kanilang mga pinupuntahan, protektahan mo po sila. Sa kanilang mga ministry, Panginoong Diyos, gamitin mo po sila. At patuloy na i-anoint mo po sila, Panginoong Diyos. At magagawa po nila yung tungkulin ay pinapagawa mo po sa kanila, Panginoong Diyos. Tulungan mo po sila sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, anuman, Panginoong Diyos, yung mga pangangailangan po nila, i-provide mo po, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na itong mga lingkod mong ito, Panginoon, ay patuloy na makakakilos sa iyong gawain dahil sila po ay iyong tutulungan at patuloy na pagpapalain. Anuman, Panginoon Diyos, yung mga sitwasyon po nila, mga problema din nilang kinakaharap, patuloy, Panginoon, na tulungan mo po sila upang mapagtagumpayan nila ito. At patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang maghari sa kanilang mga buhay. At alam ko po, Panginoon, ng mga lingkod mong ito ay maranasan din po nila ang pagpapala nagmumula sa iyo at gagamitin mo pa sila sa church na ito hanggang sa mga outreaches, Panginoong Diyos, hanggang sa mga ministry, Panginoon, na yung ipinagkaloob sa kanila. Alam ko po, Panginoong Diyos, na may maganda ka pang plano at gagawin po, Panginoon, sa buhay po nila at mapapalago pa ang ministeryo na ipinagkaloob mo po sa kanila. Salamat, Panginoon Diyos, sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, at sa mga gatherings po namin sa church na ito, patuloy mong pagpalain ang lahat po ng aming mga gawain sa mga Bible studies, sa mga outreaches, prayer meeting, dawn watch, Panginoon Diyos, final devotion, Sunday service, Panginoon Diyos, yung mga fellowship pa, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat gagamitin mo, bawat umaaten, Panginoong Diyos, iparanas mo po ang pagpapalang spiritual, matibay na pananampalataya, Panginoong Diyos, sa mga makakarinig ng iyong mga salita. Gamitin mo po itong mga salita mong ito upang mas mapatibay ang aming pananampalataya. At sa mga outreaches, Panginoong Diyos, mas rarami ang makakarinig at sila, Panginoong Diyos, ay tatanggap ng ebanghelyo na nagmumula sa iyong mga lingkod, Panginoon Diyos, na yung gagamitin. At sila, Panginoong Diyos, ay magkakaroon ng pananampalataya. Patuloy mong pagpalain ang bawat gagamitin mo sa mga gatherings na ito, Panginoong Diyos. At alam ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sasama sa amin at patuloy na mararamdaman po namin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa mga gatherings po namin, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoon, na hindi po uuwi ang bawat a-attend sa mga gatherings na iyan, na hindi mo po pinagpapala at hindi po mapupuspos ng iyong Espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ikinukumit po namin lahat po ng aming mga panalangin, lahat po ng aming mga daing, lahat po, Panginoong Diyos, ng mga problema po namin. Narinig mo po ang panalangin po ng bawat isa sa amin. May kanya-kanya kaming pinagdaraanan. May kanya-kanya kaming mga problema ang kinakaharap. Mga suliranin, Panginoong Diyos. Pero alam ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang tutulong at may alam ng lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na siyang magpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang magpapatibay sa aming pananampalataya. At ikaw ang Diyos na siyang may kontrol ng lahat, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, na yung mga anak ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Kami na yung mga anak, Panginoong Diyos, ay patuloy na sasamba sa kabila ng mga pagsubok naming kinakaharap, Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng sa amin, Panginoong Diyos. Kagaya ni Job, Panginoon, na siya po'y sumamba sa iyo dahil alam niya ng lahat sa kanya, Panginoong Diyos, ay nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ni Job na siyang nagpakinggan po namin ngayong gabi, na siyang nag-remind sa amin, Panginoon, na sa kabila ng pagsubok, kami, Panginoon, ay dapat sumamba sa iyo dahil ikaw ang Diyos na dakila at ikaw ang Diyos na nagbigay lahat sa amin, Panginoon. At ikaw din ang siyang magbibigay ng solusyon sa bawat problema po namin. Salamat sa gabing ito, Panginoong Diyos, sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon. Patuloy mong protektahan ng bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming pamamahinga, pagtulog mamaya, Panginoong Diyos. Bigyan mo po kami ng kapahingahan at patuloy, Panginoong Diyos, na protektahan mo pang bawat isa. Sa mga offering, Panginoong Diyos, na siyang malilikom, itinatas po namin, patuloy mong pagpalain ang bawat kamay na magbibigay, ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagpalain at magagamit po ang mga offering na ito sa ikalalago at kilalawak ng iyong gawain. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa kasagutan ng panalangin po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayong gabi po, ibigay na po natin ang ating kaloob, ating handog sa ating Panginoon at awitin po natin, tayo ay magbigay.
Para sa Panginoon, tayo ay magbigay. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.